Breaking na breaking news po ito mga kababayan ko. Norberto Gonzales, meron pong malaking revelasyon. Ito ba yung darating na November 30 na malaking gaganaping people power? Mauulit ba ang nangyari noong September 21 na anibersaryo ng martial law? Meron na bang magaganap na military junta o military takeover? Makikisali na ba ang AFP sa politika dahil po sa nangyayaring matinding pagnanakaw o korupsyon? Sanhi po ng pag-atras ng mga investors sa Pilipinas, pagbagsak ng ekonomiya ng bansa dahil sa pagbaba ng tiwala ng mga negosyante, ayaw mamuhunan sa ating bansa dahil sa sobrang pagnanakaw. Ito na po, Norberto Gonzales, former DND chief. Ito na ang pasabog niya. Ano kaya ang kanyang pasabog dito? Nakakakilabot ito. Pati balahibo ko, kinikilabutan po ako. Ito na. Noong 1986, palagay ko mangyayari ulit. Uulitin ko lang, no? Na hindi nila paplanuhin na mamuno ng bansa. Walang military junta. Number 2, ang intensyon nila ay proteksyonan ang aksyon ng sambayanan. Hindi nila papayagan na maging magulo yan at magkaroon ng mga, alam mo, may mga nagpaplano na maggulo eh. Normal yan, no? Titignan nila, gugwardya nila para maging peaceful talaga. Number 2, number 3, makikita nila, hindi kikilos ang ating armed forces kung hindi nila nakikita na mas maayos yung kapalit. Kaya titingnan nila yung succession. No? Pag-aaralan nilang mabuti yan. Pag nakita nilang maganda para sa bayan, di siguro lalabas na sila. Ang hinihiling ko nga lang sana ay pag-isipang mabuti. Dahil ang armed forces ay malalagay sa isang medyo seryosong sitwasyon. No? Mamimili sila eh. Saan nila ibibigay ang kanilang suporta? Sa mga nagdanakaw sa bayan o sa mga taong bayan na naghahanap ng pagbabago sa lipunan? So yan mga kababayan, ako, nakakapanindig balahibo itong kaganapan na ito. May magaganap ba na military junta? Matindi po ito mga kababayan. Di ba merong naganap na digmaan po dyan sa Basilan? Ito na bang simula ng military conflict ng MNLF? Alaka. Nito ngang muling pag-ugong sa mga issue po ng kudita sa hanay ng militar. Sa katunayan, may babala po ang kalihim po ng defense na si Gebo Chodoro. Baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar kung tuluyang mag-aaklas ang mga sundalo. Reaksyon po muna niyo dito, Secretary. Alam mo, hindi naman ganun kabayolente ang ating mga kababayan. Pero may puntos ang warning ang ating Secretary of National Defense. No, talaga, kapag may military junta, may posibilidad na mag-alsan ng taong bayan laban dyan. No? Pero wala naman akong nadidinig, no? Na kahit pa yung mga dating mga military, wala naman akong nadidinig na gusto nilang magkaroon ng military junta dito sa bayan natin. Noong pa mang 1986, hindi nila ginawa yan. Ang nakikita kong modelo ng pagbabago dito sa atin, yung nangyari noong 1986, na ang armed forces ay sumusuporta lang sa kagustuhan ng sambayanan. Hindi sila nagpaplano na sila mismo magpapatakbo ng bayan. Yun ang ibig sabihin ng military junta. Kaya gusto ko sanang paratingin sa ating mga kababayan, walang matinong oposisyon na nagpaplano ng ganyan. Pero kung sakali man, Secretary, ano po yung mga triggering points, yung mga dahilan, factor kaya ng possible ng pagkakawatak-watak o pagkadismaya ng mga kasundaluhan? Ay, alam mo, ang ating mga nasa armed forces, kung anong nakikita nating mga ordinaryong mamamayan, nararamdaman din nila yan eh, ang hirap. Yung galit kasi sobra ang nakikita mo naghihirap ang sabayanan, ninanakaw pa palang katakot-takot ang kaban ng bayan. Nararamdaman nila yan.
Pero alam nila ang limitasyon ng kanilang katungkulan. Totoo na sila ang protector ng ating sambayanan, no? Yung lalo-lalo na yung nakikita nilang tunay na kagustuhan ng ating lipunan, ipagtatanggol nila yan at didepensahan. Hanggang doon lamang. No? Kaya, ang tingin ko, kunyari, kung may maganda talagang mangyari yung pinaplano sa November 30 na magtitipon-tipon ng ating mga kababayan para ipakita talaga ang kanilang pagkondena sa nangyayaring mga nakawan dito sa bayan natin, ang pwedeng gawin lang ng armed forces dyan ay medyo pigilin ang violence. Number 2, pigilin nila yung mananakit sa ating mga kababayan. Kaya nga, ang mangyayari dyan dapat binabantayan pa nga nila yung November 30 na walang kaguluhan at sikapin na walang mananakit na mga pupunta dyan dahil peaceful na manifestation yan ng ating kagustuhan kung anong dapat mangyari sa kinabukasan ng Pilipinas. Opo. So, napakalaki o napaka-imposible po. Wala pong possibility na magkaroon ng ganito pong pangyayari, ganitong uri po ng krisis sa Pilipinas, bate po sa sinasabi po ninyo, Secretary. Yes, walang military junta. Pero baka magkameron ng people power. At ang pinag-uusapang nadidinig ko, ay noong kasing unang people power natin, hindi masyadong napaghandaan o napag-isipan kung ano mangyayari pagkatapos ng people power, no? Anong uri ng gobyerno ang papalit sa pangkasalukuyang gobyerno. Medyo nakakatuwa dahil marami ngayon ang nag-iisip tungkol dyan. Si dating National Security Advisor Carita Carlos pa nga nabasa ko yung Facebook niya. Nagbigay na siya ng mga requirements. Kung magpi-people power kayo, dapat pinaghahanda nyo the following. 1, 2, 3, 4. Kaya nakikita natin yung mga nag-iisip. Tinitingnan na ang mangyayari kung magkakaroon ng people power. Opo. Ano yung mga aral na nakuha natin noon, Secretary, nung nagkaroon po ng military unrest ang ating bansa? Ano yung mga natutunan natin na hanggang ngayon ay yun po yung ina-apply natin para maiwasan ang mga ganito pong uri na mga issue? Well, magandang nangyari noong 1986 kung titignan natin, palagay ko nakita naman ng armed forces na totoo na ang buong sambayanan ng Pilipinas ang nagnanais na palitan na ang diktadura. Kasi sobrang din ang nakaw ng diktadura nung araw Ayan, palitan na yan. At mga kababayan, sa tingin nyo po, anong masasabi nyo dito? Kung halimbawa po magkaroon ng people power, sino po ang papalit na Pangulo? Di ba ayon sa Constitution, pag bumaba ang Pangulo, pag nag-people power, yung Vice President ang papalit. Ayan po ang sinasabi ng Konstitusyon. Kung mag-resign si BBM, si Sara yung papalit. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Kasi pag nag-people power kayo, wala namang plano the other day, anong mangyayari sa Pilipinas? Baka lalong magkagulo, lalong magkaletse-letse. Dapat may papalit na maayos na leader. Sinasabi ng iba mga kababayan, ibalik yung mga Duterte. Ibalik si Sara Duterte. Kasi talagang gagandang Pilipinas. Yun ang sabi ng mga komento, mga kababayan, nagbabasa tayo. Kung mag-people power, walang ipapalit na Pangulo, baka daw magaya tayo sa ibang bansa na nagtaletse-letse. Sabi naman ng AFP, ayaw sumali sa politika kasi nga masisira tayo sa ibang bansa. Hindi tayo makakautang. Grabe naman. Para yun lang, di makakautang. Karoon ng mga leader na magpapatakbo ng maayos sa bansa. Nakita nila yan. At kitang-kita na lahat halos ng religious organizations ay sumama dyan. So, nakikita ko yung nangyari noong 1986, mangyayari ulit. Kaya kung anong response ng ating armed forces noong 1986, palagay ko mangyayari ulit. Uulitin ko lang, na hindi nila paplanuhin na mamuno ng bansa. Walang military junta. Number 2, ang intention nila ay proteksyonan ang aksyon ng sambayanan. Hindi nila papayagan na maging magulo yan
at magkaroon ng mga, alam mo, may mga nagpaplano na maggulo eh. Normal yan, no? Titignan nila, gugwardya nila para maging peaceful talaga. Number 2, number 3, makikita nila, hindi kikilos ang ating armed forces kung hindi nila nakikita na mas maayos yung kapalit. Kaya titingnan nila yung succession, no? Pag-aaralan nilang mabuti yan. Pag nakita nilang maganda para sa bayan, di siguro lalabas na sila. Ang hinihiling ko nga lang sana, pag-isipang mabuti. Dahil ang armed forces ay malalagay sa isang medyo seryosong sitwasyon, no? Mamimili sila eh. Saan nila ibibigay ang kanilang suporta? Sa mga nagdanakaw sa bayan o sa mga taong bayan na naghahanap ng pagbabago sa lipunan? Kita niyo po, ang babata po nila, si Gringo Honasan, si Juan Ponce Enrile, si Juan Ponce ngayon, 101-year-old na, si Tabaco, nawala na. Si Gringo Honasan, buhay pa, bata-bata pa ito. So yan po yung mga namuno ng people power na nagpabagsak kay Apulakay dahil matindi po ang pagnanakaw noon. Grabe, ano? Bilang isang dating Defense Secretary, papaano po ninyo napapanatili doon at yung katapatan at yung professionalismo ng ating mga kasundaluhan? Medyo nakakatawa pa nga ng konti. During our time, kasi alam mo, ang leksyon natin, pagkatapos ng people power, katakot-takot ako dito eh. Diba? Ang sinasabi namin sa armed forces, tingnan nyo nangyari sa kasaysayan natin. Kapag hinahati nyo ang inyong institusyon, meaning the armed forces, hindi kayo nagtatagumpay eh. Di ba may mga nagplano dyan na gusto nila sila naman ang nasa gobyerno, laging kudita. Ang nilalabanan nila, sarili nilang chain of command. No? Lahat yun, walang nangyari. Pero kung titignan mo naman ang ginawa ng armed forces noong panahon ni Cory, they move as an institution. No? Tangay ang buong chain of command. Nanalo sila, kasama sila sa panalo, no? Noong panahon ni President GMA, nakita din naman natin na nagmarcha si Angie Reyes, tangay yung buong chain of command ng armed forces, panalo din. At ang maganda pa dyan, nananalo na walang violence. Yung mga nagpaplano ng kudita, bakbakan sila mismo, kapwa nila sundalo, pinuputukan nila, pero hindi nananalo. Yun ang isang major lesson yan sa nakita ko sa kasaysayan natin. Opo. Hanggang saan ho ba ang ating mga kasundaluhan, ang AFP mismo, makikialam sa mga isyong pampolitika dito sa ating bansa? Kasi napapansin natin, nababatikos ng ilan nga ang AFP dahil sa laki, sa trilyon-trilyon o sa bilyon-bilyong pondo pong sinasabi nating ninakaw na, ay wala pa daw naririnig mula sa AFP. Dapat mang ganun po, dapat magsalita po sila laban po dito sa korupsyon sa ating bansa. Alam mo, kasi may mga sektor tayo ng lipunan na feeling helpless. No? Kaya sabi nila, bakit naman itong armed forces ayaw pang magsalita? Pero hindi sila dapat magsalita. Sa katotohanan lang. At saka gusto ko lang linawin, no? Lagi ko itong sinasabi nung ako'y nasa pwesto sa loob ng armed forces. Huwag niyong sabihin na hindi kayo magbibigay ng interes sa politika. Dahil lahat halos ng malulubhang kalaban ng bansa, politika ang ginagamit. Ang importante sa armed forces ay huwag yung maging partisan. So yan mga kababayan, ako po, AFP kikilos na ba? Kasi may malawakang gulo. November 30, malawak yan. May malaking people power na magaganap. Diyos ko Lord. Sabi ng mga komento, paano magsalita sila o makialam, malaking involved na pera, pati sila na bayaran. Hindi kikilos yan kasi paldo mga general. Walang military junta pero may revolusyon. Pag hindi na tugunan ang katiwalian, korupsyon, kurakot sa bayan. Pareho lang na tig-isa ang kanilang yagbos. Pinag-bankrupt ng pera ng bayan at ang mga kawatan ay halos walang katakot-takot. Yumayabang palalo. Tapos walang kumilos ang nangyayari para tapusin ang korupsyon. Anong klaseng Pilipinas ito? Ang galit naming mga Pilipino. Ang magulo naman dyan ay mga makakaliwa, nagkakalat sa Metro Manila. Sa NPA mga crocs, nilagay kung ayon ng military kay BP Sara. Grabe mga kababayan, ng galit ang taong bayan. Ito na po. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod.
Ito bang pasabog natin? Ano kayang gagawin ng AFP? Ano kayang mga paghahanda na gagawin nila, mga kababayan? Ano kayang mga military chain of command para mapigil ang kaguluhan sa Pilipinas? Isang like po, isang share po, at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.